Sinuri po natin, no, lahat po ng mga ah, nagdaang presidente at vice president. Ano po yung mga katangian nila, no? Ano lang yan eh. Halimbawa po si Gloria. Si ano muna? Dito muna tayo kay Cory, di ba? May bahay na nasawing parang necropolitics, true necropolitics. Nanalo si Cory, di ba? O hindi naman nanalo si Cory. Kumbaga, tumakbo si Cory dahil namatay si Ninoy. Siya yung sinisigaw ng mga tao pambato kay Marcos. Pero eventually, nanalo si Cory through naging presidente siya through people power. Tapos ang pumalit naman sa kanya, si Fidel Ramos, isa naman po siyang DND, no? O bayani pa rin ng EDSA. Bahagi po si Ramos ng EDSA, di ba? Tapos naging Defense Secretary. Ayan. Tapos yung Vice President naman po ni Ramos, si Erap, naging senador, mayor at senador, di ba? Okay, tapos ang sumunod na presidente si Erap, dating mayor, dating senador, at ang vice presidente niya ay si Gloria, anak ng presidente at saka dating senador. Ayan. Tapos ang vice naman ni Gloria si Chupisto Ginggona, senador, no? Tapos naging busy niya nung nagkaroon ng eleksyon si Jejo Merbinay na sikat na mayor ng Makati. Sumunod po si ang naging presidente kay Gloria Macapagal, siyempre wala naman tayong nakakalimutan, no? Ang sumunod po naging presidente kay Gloria Macapagal si Noynoy Aquino na. Ano po ang katangian ni Noynoy Aquino? Ayun na nga. Ay hindi. Sino nga ba vice president ni Gloria? Si Noli De Castro pala. Si Noli De Castro. Ang katangian naman ni Noli De Castro, isang sikat na media man o showbiz. Media man showbiz, di ba? Yan yun eh. Okay. Tapos, si Pinoy naman, ang katangian naman ni Pinoy, necro din yan doon, namatay si Cory at isa siyang senador. Ayan. Ang vice naman po ni Pinoy, sikat na mayor sa Makati na si Mayor Jejo Marbinay. Pagkatapos po, siyempre, ang sumunod na po na presidente after ni Pinoy, walang iba kundi si si Tatay Digong na sikat na mayor ng Davao City. Tapos ang kanyang vice president si Leni Robredo, necro naman dahil namatay si Robredo, di ba? Yan yun eh. So tapos ang sumunod po na pangulo si BBM naman na dating na anak ng presidente at dating senador, dating governor. Tapos, ang kanya naman vice president, si BP Sara, na anak ng presidente at saka sikat na mayor ng Davao City. Okay. So, kung susundan po ninyo, yung mga nahahalal po na president at vice president, ang mga katangian po niyan ay sila po nakinabang necro, ibig sabihin may namatay sa pamilya nila na kamag-anak. Tapos sila yung nahalal, no, bilang simpatya sa namatay. Ayan. Ano pa mga katangian? Mga senador. Maraming mga presidente at vice president nang galing sa Senado. At isa pang katangian, tatlo rin po yung naging presidente at vice president na sikat na mayor. So yan po yung mga katangian ng mga nagiging presidente at vice president dito sa Pilipinas. So malabo kang makalusot pagka congressman ka,
Walang congressman na nakalusot na naging presidente at vice president eh. So lahat po ng mga speaker talunan. So kung titignan po natin yung kasaysayan ng Pilipinas, paghalal po ng presidente at vice-presidente, ang pinakamarami po ay nanggaling sa Senado. No? Ayan, pati po mga kandidato, napakarami pong kandidato na galing sa Senado. At saka 3 rin yung anak ng presidente. At saka 3 rin po yung sikat na mayor. So yun lang po yung makatangian. Wala po talaga yung, unless na ikaw ay kasing sikat ka ni Binay, ni Digong at saka ni Sara Duterte, hindi ka mahalal na presidente or vice president. So kinakailangan, hindi po simpleng mayor, sikat na mayor. O, ganun po yung katangian, no, ng mga nahalal po dyan. Kung susundan po natin yung criteria na yan, so alam nyo po yung mga politiko, lalo na po napaka-crucial nitong ano na to, tinitignan din po nila yung mga factors na yan. No? Tapos, siyempre, political base. Meron bang political base tong... kaya kung ikaw, presidentiable, halimbawa, katulad ka ni BP Sara, maghanap ka ng vice president, yung mga naroon sa criteria na yun. Nanalo. Siyempre, ayaw nilang maging pag may instances na natalo, nahihirapan na po makabawi. Wala pa pong natalo na presidentiable o vice presidentiable na nanalo. Si Bongbong pala. Pero iba po yung katangian nung kay Bongbong. Si Bongbong kasi nagpanalo talaga si BP Sara. Ayan no? Palusutin lang talaga. So, sa madaling salita, sa mga criteria na yan, makikita natin na dapat senador, no? Dapat na malakas yung dating niya, senador. Wala kasing sikat na mayor ngayon eh. Sino po yung sikat na mayor? Meron si Baste, di ba? Yan ang pinakasikat na mayor ng Pilipinas eh. Or si Yorme. Pero nasa criteria si Yorme na natalo na eh. Wala pa pong natalo na tumakbo ng presidente na nakabawi. Kaya to si Leni Robredo, matatala to sa kasaysa. Kaya pag tumakbo yan, mahirapan din po siya dahil against the odds siya eh. Halimbawa natin yan, sino ba yung mga talunan na tumakbo ng nakaranas ng parehong talo? Si Ping Lacson. Nakadalawang talo na yan. Kahit po yung pinakamahusay, isa sa pinakamahusay nating senador, si Miriam. Di ba? Si Miriam Defensor. Nakadalawang talo rin po sa presidente. Kumbaga pag natalo ka na minsan sa presidente, wala pa pong natalo na presidentiable na nakabalik o tumakbo ng presidente na nanalo. Sa madaling salita, doon lang po kukuha yan si BP Sara ng kanyang, kung pag-aaralan yung history ng mga pinatatakbo, doon lang siya kukuha. Sa Senado, sa anak ng presidente, sikat na mayor. Pag merong necro, yung merong kamag-anak na sikat na namatay. So far, wala po tayong sikat na namatay na kamag-anak. Kaya burado na yun. Pagdating naman po sa sikat na mayor, unless na ang patakboy niya si Baste na po yung pinakasikat na mayor. Kaya, kukuha na lang siya sa mga senador. Okay. Pero yung katangian na sinabi ni BP Sara, kasi meron na siya eh. Hindi na po siya yung mamimili pa lang. Di ba? Hindi na po siya yung sino yung pipiliin ko eh. Tapos na siyang makapamili. Ang pinili niya, habang siya nagtatrabaho bilang presidente, etong tao na to, yung may kakayahan na umusig dito sa mga gumawa ng mga mali sa taong bayan. Nung panahon na
namimili siya, putok na putok nun yung si Marcoleta. Hindi ko alam, September, hindi ko alam kung on the process. Kasi sumikat talaga si Marcoleta nung magtapatan na tayo. Siyempre, sikat siya dahil inendorso ko siya eh. Malaking bagay yung pagkikita namin ni Marcoleta sa habang siya ay nag-file sa Comelec eh. Hindi, biro lang po. Siyempre, sumikat siya dun sa pinagtatanggol niya si VP Sara dun sa ano, no? Sa may kongreso, yung kinain pati yung hopya niya, di ba? Sa mga quadcom na yan. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, nung sumikat siya sa senador, nung siya ay Blue Ribbon Committee, aminin niyo lahat, inabangan natin ang bawat hearing ni Marcoleta. At nagkataon, hindi ko alam kung natanggal na siya nung dumalaw si VP Sara or kasalukuyan siyang Blue Ribbon Committee Chairman. So, bilang Blue Ribbon Committee Chairman, ang pinakita sa atin sa dalawa o tatlong beses na, o dalawa lang yata. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa lang, no? O tatlo ba? Nakatatlong hearing ba siya? Sa ilang hearing na pinakita natin, nakakabilib yung paghabol niya sa mga mastermind, sa may mga kasalanan, no? Oh. Kaya yun yung pasok na pasok siya dun sa sinabi ni VP Sara eh. Na ako bahala sa pag-govern, yung vice president ko ang bahala dito sa paghahabol sa mga gumawa ng mali sa taong bayan. O bakit hindi po pwedeng, sino ba yung mga dinalaw ni VP Sara na sikat recently o last year? In particular, last year daw siya nagsimulang manligaw o mag-recruit. So, wala, ang isa sa mga sikat lang, Mayor na Naga, di ba? Pero malabo po na patakbuhin niya kaya yung mga naghabol po na Sara Leni, kalimutan nyo na po yan. Hindi po makikipag-alyansa si VP Sara kay Leni Robredo. So, sino pa yung mga dinalaw niya na mayor, senador? O, di ba? Pagpunta niya sa Senado malaking balita to eh. At alam natin lahat na ang pinuntahan niya ron ay si Marcoleta. Sumabit lang si Amy Marcos. O, palagay nyo na, sabihin nyo na, si Amy din pinuntahan na. O, sa tingin nyo ba mahahabol ni Amy yung kapatid niya? Malabo, di ba? Kasi hanggang ngayon ang sinisisi niya si Martin eh. Hanggang ngayon, sa dami po nang nangyari sa Pilipinas, ang sinisisi pa rin ni Amy, yung mga bumubulong sa kanyang ading. Yung bumubulong sa kanyang nakakabatang kapatid. Hindi talaga niya binibigyan ng responsibilidad yung kapatid niya na siya may kasalanan na lahat. Sinisi niya dahil addict, pero hindi niya sinisi na siya yung mastermind, di ba? So, paano mo habulin na limbawa si BBM? Merong balakid kung si Amy. Okay. So, yan yung sinasabi natin na sa elimination, sino pa yung abogado na pwedeng, kasi ang tingin ko sa sinasabi ni BP Sara na hahabulin, paano mo mahabol yung mga nakagawa ng kasalanan kung mayroon kang kakulangan in the first place, di ba? Halimbawa, hindi ka abogado, dami mong kulang eh. Kaya pasok na pasok sa kanya si Marcoleta. Maaring mali ako, hindi ko sinasabi na si Marcoleta talaga. Pero nakita na natin yan. Sino pa sa tingin nyo yung sikat na personalidad na dinalaw ni BP Sara kahit saan? Mapa mayor man, mapa governor, mapa congressman o ano. O, isa lang po eh. Ang mga sikat po na dinadalaw ni BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, madalas siyang pumunta sa Iglesia ni Cristo. Tapos yung pinakasikat labas sa Iglesia ni Cristo na pinuntahan niya na walang kinalaman sa trabaho niya, yun na nga, pumunta siya sa Senate, particularly to visit Senator Marcoleta.
So kung yan yung kahulugan ng sinasabi niya nire-recruit niya, tapos wala nakaalam, di ba? Wala naman nagsabi kung ano ginawa niya ron eh. Basta dinalaw niya lang. Okay. Kung mali man ako, kung hindi man niya si Marcoleta, masaya pa rin ako kasi tinitiyak ko sa inyo na hindi yan si Amy. Kasi hindi po i-assign kung ang purpose ni BP Sara ay habulin yung mga nagkasala sa bayan, malabo pong mahabol ni Amy yung kanyang kapatid. Balibalik ta rin man. Naisip yan ni BP Sara. Pucha, wala namang pronouncement si Amy na binanatan niya talaga ng todo yung kapatid niya. Pinauwi niya lang, sinabihan niya lang na adik. Pero hanggang sa kahuli-hulihan, si Martin pa rin ang tinitira niya at saka yung kanyang hipag. Hindi niya talaga pinupuruan si BBM. So mukhang kasunduan nila, hindi naman tinatanggi. Mukhang timing lang, ginagalang lang ni BP Sara yung timing na gusto nang magsiwalat nung kanyang kapartner. Kasi kung tinanggihan siya ng nililigawan niyang partner, hindi niya na yun sasabihin, 'di ba? Maghanap na siya ng panibago. Ganun lang yun eh. Okay. So yan yung basa natin dyan sa sinasabi ni BP Sara. Isa kasi yan sa malaking revelasyon eh. Isa yan sa pinakamalaking revelasyon ng kanyang interview with Banateros. O particular, Banat Bay at saka Boss Dada. Sana kami rin. Sana kami rin ma-interview rin namin. Malay nyo naman, di ba? Konting dalangin lang at baka na nakikinig yung mga bossing natin eh. Sana kami rin. Kaya lang, syempre, hindi pwedeng marami ron. O alam nyo na kung sakaling mga birador ang mag-interview, alam nyo na kung sino mag-interview. Kung 2 o 3 lang, pwede na. Okay. Punta na po tayo rito. Eto yung 3 known presidentiables, kasi iba atrasin pa eh. Kung papansinin niyo, ang mga matatapang yung mga kababaihan eh. Okay. Punta